Babalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:33 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Kirigunan. Samahan po ninyo sa Isyung Pambayan hanggang alas 9 ng umaga. At sa mga late tuner, ang kasama ko po ngayon ay ang kinatawan ng Tingog Party List. At isa po siya sa mga aktibo sa House, at the same time, chairman ng Congressman House Technical Education. House Committee on Higher Technical Education. Pero sa susunod pong balik ngayon, kasi marami ring usapin pagdating ho sa edukasyon. Marami rin hong napagtibay at pinirmahan din si Pangulong Bongbong Marcos para ho sa edukasyon din ho natin. At syempre yung mga teacher, may magandang balita po dyan nun si Kong Jude. Pero sa susunod po yan. Ang nabanggit ko kanina bago ang commercial break, Kong Jude, ay lumabas. Ang parang narinig ko yung ngayon pa lang humihinga na malalim siya. Una, may mga nagsasabi na merong payoff. Merong pang figure akong nabasa na 1.3 billion pesos, kung hindi ako nagkakamali, para daw sa appearance fee fund ng mga miyembro ng Justice Committee. Kaakibat dyan ang kondisyon na bumoto sila ng pabor para pagtibayin ang impeachment proceedings. Number 2, may mga report daw na nagtatatawag si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga kongresista bago pa man ang botohan. Ano po ba ang totoo dito, Kong Jude? Well, una sa lahat, Ate Vilky, ako personally, inaasahan ko na yung mga ganitong kwento. Hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong mga impeachment. At I think it's quite unfortunate na pag hindi mo nasagot yung mga facts ng kaso, you resort to all these insinuations na merong ganitong mga nangyayari. Well, categorically, I would want to say na hindi totoo yan. No? Pero kung makikita mo naman talaga, nitong nakaraang mga 6 na pagdinig, yung 3 clarificatory hearings, hindi naman kailangan ng malaking pagkumbinse ang mga congressman Nakita naman natin kung ano yung ebidensya na inilahad. Nakita natin yung mga prinesentang testimony ng mga resource person. At napaka-unfair naman kung iisipin ng ating mga kinatawan ay magdidesisyon lamang base sa mga pag-uudyok o di kaya sabihin na lang natin para masuhulan, di ba? I think that's quite unfair to the entire process. Hindi na siguro kailangan tumagal ng ganun kung ganun rin ang usapan. Tapos nakita naman natin na even yung mga members of the House or members of the committee, at times you would be critical even of the resource person. Hindi naman lahat nung naging bisita namin at hindi naman lahat ng ebidensyang inilahad naging sinang-ayunan namin at naging favorable ang members ng Justice Committee. For me, that critical attitude is an indication na the whole time tinitimbang talaga ng mga miyembro ng Justice Committee kung ano ang nararapat dun sa bawat ebidensya at testimonya na aming narinig dun sa mga pagdinig. Ito naman kay Majority Leader Sandro Marcos. Nagtatatawag daw si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga kongresista. Basa ito sa mga lumabas din na mga impormasyon, may mga naisulat din ito para kumbinsihin ang mga mambabatas na bumoto kayo hindi lamang sa committee level kundi maging sa plenaryo. Kong Jude, in all fairness to the Majority Leader, he really has kept his distance from the issue and allowed the process to proceed. And I think many of my colleagues can attest na hindi nga namin narinig na nagsalita tungkol sa issue ng impeachment ang ating Majority Leader at publicly or even privately, talagang nandun yung paggalang niya sa paninindigan ng bawat isang miyembro ng Committee on Justice, and we expect that the same respect will be given to individual members of the plenary when the vote comes to the plenary hall. Pero ako lang, syempre, as Majority Leader,
kasama din sa trabaho ng majority leader ang siguraduhin may attendance tayo sa mga committee hearings, meron tayo attendance sa plenary, at hindi lang naman ito dahil sa issue ng impeachment, kundi sa ordinary business ng House, no? So, bagamat wala pa ako natatanggap na tawag kay Madjo, no? At marahil walang ganung mga pagtawag, Instruction, hindi rin ako mabibigla kung merong mga tawag mula sa office ng majority leader, pag-remind sa amin na mag-attend, kasi kasama yan sa trabaho talaga ng majority leader. Kasi kung walang mag-attend o kulang sa attendance, hindi magpapatuloy yung proseso. And I think the majority leader has been very, very cautious and has really done his work objectively, especially sa pagdating. But if you talk about influencing or pressuring, ay malayo ho sa nangyayari ang mga ganon. At kung hindi ako nagkakamali, Kong Jude, no, bago magsimula ang hearing ng House Justice Committee dito sa impeachment complaints against the Vice President, ay nag-inhibit na si Madjo Leader Sandro Marcos dahil bilang House Majority Leader, automatic na miyembro yata siya ng Justice Committee, no? Kong Jude, pero umalis siya doon at sabi niya mag-i-inhibit para maalis ang mga hinala na baka ma-influensyahan niya. Well, tama po kayo. Malaking bagay po yung nauna niyang statement na po yun, para nga po kung wala hong direct participation ng majority leader sa proceedings, kahit papaano magiging malaya po ang mga miyembro ng mababang kapulungan, especially yung mga miyembro ng komite, na suriin on their own yung appreciation nila dun sa mga o merito ng mga ebidensya at testimonya mula sa resource person. At magbubukas ang session bukas, May 4, ang committee report. Teka muna, sabi humihingi daw ng ng pirma. Umiikot na daw yung committee report. Pakilinaw nga to, Kong Jude. Umiikot na daw yung committee report at yung 53 na bumoto in favor doon sa probable cause ng mga, kumbaga, ay reklamo against the Vice President, nakikiusap daw na hindi sila pipirma doon sa committee report. Meron na bang committee report? Yan talaga, Tevilki, pawang sinungalingan po talaga yung kwentong yan. Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng komite at kasama po yung committee secretary, at ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito wala hong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committees sa House of Representatives. So yung paliwanag mo, ang layo doon sa nakasulat sa ilang mga sa ilang SOCMED. Kasi ang sabi, yung committee report, pinapaikot na daw ni Congresswoman Jervil Luistro, tapos yung ilang mga kongresista na pumabor doon sa impeachment ay nakikiusap na hindi kami pipirma doon sa committee report. Ang sabi ni Kong Jude, wala pang committee hindi report. Hindi naman talaga kami pumipirma sa committee report. Ang pumipirma lang yung chairman. Yung chairman at ang committee secretary po. Naku, napakalinaw yan. Anyway, yung committee report isusumite, anong tingin mo ba dito? Between May 4 to 8 ba ito, Kong Jude? If we get to approve it tomorrow, ayaw kong pangunahan ng chairperson, no? Pero if normal timetable, Timilki, we will have to approve it in committee tomorrow and then endorse it to the Committee on Rules for inclusion in the calendar of business. And in-expect ko na it will take some time kasi kailangan i-furnish hindi lang yung mga miyembro ng kapulungan kundi pati yung respondents ng impeachment case. So we expect at least a week to fulfill all the
due process requirement. Alam mo naman si Chairperson Jinky medyo talagang to the letter ang pagsunod sa proseso, no? So we were expecting siguro after a week before it gets to the for plenary deliberation. So, ang tansya natin mga May 11. Malamang sa hindi. Oo, mga May 11. Titibay itong committee report at magkakabotohan na. Kailangan natin ilang boto? Hindi Kong lang June? ako sure kung sa May 11 talaga yung botohan. Pwedeng magsimula pa lang ang deliberation kasi this time, lahat ng miyembro ng House pwede nang magtanong. So, kung sa Committee on Justice, yung members ng committee ang pwedeng magtanong during the sponsorship and debate on the impeachment sa plenaryo, kahit sino miyembro ho ng House ay pwede na hong magtanong dun sa resulta ng deliberation sa committee. What we need is around 100 plus. 106. 106. Kasi 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So kung inaasahan ba natin yung 53 boboto, so ilan na lang kailangan natin? 153 din para maging 106. Yes. So tingin mo makukuha ito Kong Jude? Well, ayaw kong pangunahan, no? Siyempre, I out of respect for my colleagues in the House, no? Siguro naman, we've seen the proceedings, we looked at the evidence, we've listened to the resource person. Ako, I have trust na nakita yun ng mga kasamahan namin at susundin ng mga kasamahan namin kung anong nararapat, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kakabuti ng ating bansa. I remember, Ate Milky, we're trying to impeach, or the impeachment is against the second highest official of the country, and also one of the more popular political figures in our country right now. That is not a decision that I think me and my colleagues are going to take any lightly. Kong Jude, si Majo Sandro Marcos nag-inhibit during the hearings ng Justice Committee. Sa botohan ba sa plenaryo, mag-i-inhibit din ba siya? Wala naman ako naririnig na ganung indication, and I don't know if the majority leader would decide to do so. Kong Jude, ang sabi nga ng ating mga kababayan ay ang dami nating problema, and yet ang Kamara ay nag-hearing ng impeachment proceedings. Meron daw mga problemang dapat natutukan. At the same time, sabi naman po ng ilang sektor, para makita natin yung mga basihan kung meron ba itong basis na umakyat sa Senado at dinggin ng mga senador as an impeachment court. Nasa yung pagkakataon, Kong Jude, kasi marami rin sa ating mga kababayan ang sumubaybay based on the surveys. Gusto na ating mga kababayan ding matuloy na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente. Alam mo, nung high school kami, Ate Milky, share ko lang to. Parang uso gumawa ng love letter. Sinasabi nun, when I say I love God, it doesn't mean I love you less. Hindi ibig sabihin nakatutok tayo sa impeachment. Nakakalimutan na natin yung iba pang mga problema ng ating bansa. Tuloy-tuloy. At nakita nyo naman ito nakaraang recess. Kahit kami nasa recess, tuloy-tuloy din yung meeting ng joint committees para dun sa oil crisis. Talagang ginawa natin ng paraan na kahit papano ang House may contribution at hindi pa ho tayo natatapos dun. At in fact, ang direksyon ho ng House ay hindi lamang sa panandali ang solusyon, kundi pagkaroon talaga, kumbaga, built-in resilience sa oil crisis na meron tayo. At hindi rin natin hindi nabibigyan ng pansin. Binibigyan din natin ng pansin yung iba pang mga issue. Like, of course, kami sa education, we've been working hard in order to propose more durable solutions to our education problem. Kumbaga, hindi ho grocery ang tawag nito, ang gobyerno, ang kongreso, na pwede ho kaming mamili kung ano lang ang gusto namin gawin. Lahat ho yan napapansin natin at lahat ho yan pinagbibigyan natin ng attention. Ito lang hong impeachment, kasi sa totoo lang, ito po yung, kumbaga, masasabi ko, driving force behind the kind of politics that we do. Yung politika, yun talaga yung magbibigay, it will give shape to the kind of governance that we do. Pwede nating mabigyan ng solusyon lahat ng problema ang hinaharap natin. Pero kung wala tayong matatag at matinong pamamahala,
which is grounded in accountability, na yan ang pinaglalaban natin sa impeachment. Mababaliwala din ho lahat. Ganyan ho kahalaga itong prosesong ating ginagawa ngayon sa House of Representatives. Sa tingin nyo po ay nakita nung mga kasamahan nyo sa Kongreso, sa committee level yung bigat na mga alegasyon, kaya yun nagresulta ay unanimous. Maging tingin nyo rin sa plenaryo, doon po sa kabila kaya, Kong Jude, ang mga senador natin, makikita kaya itong mga merito ng mga alegasyon against the Vice President o mananatili tayo sa pagbibilang ng mga kampi o hindi? Well, ako I hope so. No, I can only hope so. Siyempre, the senators will have to evaluate, assess the evidence based on its merits and of course on the basis of their own judgment. Pero ako, kampante ako na with all the evidence that we presented, mas pagbibigyan diin ng ating mga kasamahan sa Senado ang bigat ng ebidensya kesa sa bigat ng politika. At abangan natin ang susunod na kabanata. On that note, maraming salamat sa oras. Ang kinatawa ng Tingog Party List, Congressman Jude Asidre. Salamat po, Kong. Magandang umaga. Maraming Happy Sunday. salamat. Happy Sunday, everyone. Okay, maraming salamat po sa inyo. At magbabalik po ang Isyong Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:49 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na kapag pag binasura natin yung all the regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung koleksyon natin? Yung koleksyon na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer. Wala, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan papunta sa airport at susunod niyan, tatabunan na ng lagat na to.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Namumurong magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay po sa mga paunang estima o kumbaga ay pagtaya ng energy sources, maaari magkaroon ng piso hanggang 2 pesos na increase sa kada litro ng diesel, habang 3 to 4 pesos naman ang maaring imahal ng gasolina. Samantala nakikita naman sa 250 hanggang 350 pesos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Sa ilalim po ng State of National Emergency, estado ang magtatakda ng oil price adjustments. Depende sa computation nito. Nasa higit 2 buwan na mula nang sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel at US laban sa bansang Iran. Hoy, nagbabalik ang RHTV. Kala namin na wala yung RHTV eh. Ingat po sa mga taga-Albay kaugnay ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nagbuga ng pyroclastic density current o usok ang Bulkang Mayon. Ayon po sa PHIVOX, resulta ito ng nangyaring lava collapse hanggang bandang 4:28 ng hapon kahapon. Nagresulta po ito ng rockfall at ashfall sa iba't ibang bahagi ng Bicol region. Kabilang sa binalot ng makapal na abo ang mga bayan po ng Kamalig at Ginobatan sa Albay, kung saan halos zero visibility na ang naranasan sa mga kalsada kahapon. Kaugnay ito, pinapayuhan po ang mga mamayan sa lugar na maging alerto at manatiling sa loob lamang po ng kanilang tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan. Pinagsusuot din ng face mask ang publiko para hindi po makalanghap ng abo mula po sa bulkan. Salamat po sa mga viewers po natin sa RHTV. Reverito Magallones, magandang umaga man ang Milky watching from Victoria, Tarlac. Francisco Antonio Ramirez Garcia, Talavera, Nueva Ecija. Salamat po. Anthony Abrenica, magandang umaga. Salamat din. Ayan, mukhang ngayon lang nakapanood via RHTV si Bobby's Franke Gabuco. Maraming salamat po sa inyo. Si Maring Emmy Cachero Dasalia, happy watching. Happy viewing. Tristan White Gulay, salamat sa iyong pagbati. Si Melo Divina, magandang umaga. Happy Sunday. Ramon Abadillo, good morning Ma'am Milky. Belated happy birthday po sa inyo from Santa Rosa, Laguna. Randy Artiaga Santisa, nakikinig din siya. At ilan pa hong mga viewers natin mula po dyan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At nanonood via RHTV at Facebook Live. Antabayan ang susunod na po kompleto, Edniel Parosa at Giselle Ricafort ngayon pong umaga. At God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga nakaalala, bumate. At more birthdays to come. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 9:02 ng umaga. Sumainyo ang palatuntunang